Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Philippine Star. Tungkol ito sa flood control projects na gustong paimbestigahan ng Pangulong Marcos Jr. Yung binanggit niya sa kanyang SONA. May reaction dito ang Makabayan Black. So ito, ang title, COA Commission on Audit. COA, not DPWH should audit flood control projects. Sinulat ni Jose Rodel Calapano, August 3, 2025. The Commission on Audit and not the Department of Public Works and Highways should audit the government's flood control projects. The Makabayan Black in the House of Representatives said yesterday. Okay. So, wala na si Franz Castro dyan sa ACS, Representative Tinio. Wala na rin si Manuel sa Kabataan, Rene something. Mabasa ko mamaya. Dalawa na lang ang Makabayan Black, yung Gabriela, parang wala na, hindi na nakapasok. While welcoming calls to investigate and audit flood control projects following the massive flooding that hit Metro Manila and nearby areas, despite billions allocated for flood mitigation, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio and Kabataan Representative Rene Luis Co said they strongly oppose any move to let the DPWH conduct its own investigation. Tama ito. Kahit ito, Makabayan Black, leftist, lumalaban sa gobyerno. Kung minsan, may maganda naman silang sinasabi. Kaya ito, maganda itong sinasabi nila ito at ako, sinasang-ayunan ko. Ganito rin ang pananaw ni Senator Lacson na hindi dapat DPWH ang mag-conduct ng investigation. Ang Pangulo, ang gusto niya, DPWH ang mag-conduct. Silang nasasangkot, sila rin mag-imbestiga sa kanilang sarili. Anong klaseng investigasyon yan? Diba? Ito ang pahayag ni Tinio at saka Co. Joint statement nila. The DPWH cannot be trusted to investigate itself when it is neck deep. Hanggang dito na daw. Neck deep in these anomalies. This is like asking the fox to guard the hen house. Tinio said in a joint statement with Co. Ay nako. Yeah, sabi nila, the DPWH is part of the problem, not part of the solution. How will they audit their own ineptitude? Agree. Very basic. I don't know, ang Pangulo, maganda naman yung kanyang adhikain na paimbestigahan para may mangyari, mapanagot. Ang yung sistema niya na hindi ko maintindihan ng ating Pangulo. Hindi ba niya alam? O nagmaang-maangan lang? O mahina lang talaga? Klaro na, siya na mismo ang nagsabi na nag-inspect ako sa mga projects. Palpak, karami. Guni-guni ang karamihan. Mahiya naman kayo, mga magnanakaw. O, totoo yun. Kaya lang, bakit paimbestigahan niya doon sa ahensya na sila ang dahilan bakit nagkakaluko-luko ang flood control projects? Dapat talaga independent. Ayan, COA. Or anybody. Wag lang DPWH. Citing the agency's independence and track record in exposing government anomalies, Tinio and Co. called on COA to conduct a comprehensive audit of all flood control projects similar to its work on the pork barrel scam and Vice President Sara Duterte's confidential funds. Sabi nila, COA has the technical expertise, independence, and constitutional mandate to conduct thorough audits. So, tama ito.
Ang isang aasahan din natin, maliban sa COA, I don't know kung papaano, kasi di ba yearly mayroong audit ng COA. So yung 2023 audit, kahit nga 2022, makikita mo na eh. 3 years yung nire-require ng Pangulo na isubmit yung mga projects. Makikita mo na sa COA report. 2022, 2023, 2024. Plus of course, itong 2025, yung mga ongoing. Kung ako ang magpa-imbestiga dyan, I will see to it na mayroong talagang resultang matino. Kaya lang, I don't know, itong ating Pangulo, yung style niya na bakit ipinapasa kamay niya sa DPWH ang investigasyon na mismo itong ahensyang ito ang problema. Kaya nga nanawagan si Congressman Albi Binetes, tama yon, kung out of delicadeza ay respectfully urge DPWH Secretary to resign. But I don't think so, hindi yan magre-resign. So ang problema is nandyan sa DPWH and of course ang mga kongresista na nagsisingit ng kanilang mga pundo. So, sa anatomy of corruption na isiniwalat ni Mayor Magalong, klaro yung percentages eh. Kongresista, 40% ang kanila. Okay? Yung kontraktor, meron na siyang 15%. Ganansya na yan. Sample, 1 billion. So, 150 million na ang ganansya ng ng kontratista. Insured na yon. So, 40% sa that's 400 million. 10% sa implementing agency. So, that's 100 million. And then, 30% lang ang mapunta sa actual project. So, kakaunti. And then, 5% others na daw yun. Yan ang anatomy of corruption na isiniwalat ni Mayor Magalong. Kaya, involve ang DPWH yan. Tapos sila ang mag-iimbestiga, wala rin. Kalokohan lang. Ang aasahan natin talaga, maliban sa COA, Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, talagang sisimulan na yan. Diyan na sila iiyak. Mabubuking na sila at may pag-asa tayo na may mapapanagot sa mga nagnanakaw. Yung mahiya naman kayo, ninanakaw nyo ang pera ng taon bayan. Meron na mapapanagot sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee investigation ni Senator Marcoleta. Dito sa kay Presidente, kung hindi niya baguhin yung style niya na DPWH pa rin, I doubt. Wag na tayong umasa.